6 immortal elders by name. What? Shazam! Hey, amigo, let me see your hands. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, fantasy, sci-fi film na tinatawag na Black Adam. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. 5,000 taon na ang nakalilipas. Isang malupit na hari ang namumuno sa lungsod ng Kandek. Ang mga tao dito ay mapayapa at malayang namumuhay. Ngunit nang dumating si King Upon, naging alipin niya ang lahat ng tao sa nasabing lugar. Bukod sa pagpapahirap, inutusan ng hari ang lahat ng mga tao na hukayin ang batong Eternium upang magawa ang Crown of Sabak. Gagamit siya ng black magic at papasok dito ang kapangyarihan ng 6 na sinaunang demonyo. Ito ang magbibigay sa kanya ng kakaibang lakas at kapangyarihan upang sakupin hindi lang ang kalapit na lungsod kundi pati na rin ang buong mundo. Sa sumunod na eksena, makikita ang mga tao na puwersahang pinapatrabaho at pinapahanap sa kanila ang mineral na Eternium. Ang bato ay may mahiwagang katangian na matatagpuan lang sa lungsod ng Kandek. Hindi nagtagal ay natagpuan na ang bato at inutos na ibigay ito sa hari upang gawin na ang korona. Gayunpaman, isang matapang na batang lalaki na nagngangalang Hurot ang inagaw ang bato at hinimok ang lahat na labanan ang pagmamalupit ng hari upang matamasan nila ang kalayaan. Dahil sa kanyang ginawa, pinarusahan siya ng kamatayan. Nang pupugutan na ng ulo si Hurot, bigla siyang nawala at napunta sa ibang dimensyon. Lumalabas na napunta siya sa lugar ng mga wizards na tagapangalaga ng mundo at siya ang napiling nilalang nalalaban sa kasamaan. Ilang sandali pa ay binigyan na siya ng mga wizard ng kapangyarihan mula sa ancient gods at ito ay ang Shu, Heru, Amon, Zuti, Otan, Mayen. At pag pinagsama-sama ay mabubuo ang salitang Shazam. Ngunit sa panahong yun, nagawa na rin ang makapangyarihang Crown of Sabak ni King Upton at nagbigay ito sa kanya ng lakas at kapangyarihan ng 6 na demonyo. Ngunit sa kabutihang palad, matapang siyang hinarap ng tagapagtanggol. Sa huli, napatay niya ang hari ngunit maraming sibilan ang nadamay at namatay dahil sa sobrang lakas ng kanyang kapangyarihan. Kalaunan ay tinago ng mga wizards ang Crown of Sabak upang hindi na itumapas sa kamay ng sinuman. At simula noon ay wala na ring balita tungkol sa tagapagtanggol. Sa kasalukuyan, makalipas ang 5,000 taon, malaki na ang ipinagbago ng lungsod ng Kandek. Sa kasalukuyan, ang bansa ay pinamumunuan ng mga internasyonal na mersenaryong kilala bilang Intergang. Upang makalabas ng lungsod, kailangang inspeksyonin ang lahat ng sasakyan at magpakita ng mga dokumento ang mga tao sa mga gwardyang nagbabantay sa mga hangganan. Nang sisimulan ng halughugin ang likuran ng isang van, isang 14-year-old na binatilyo na si Amon ang nagtangkang tumawid sa harang sakay ng kanyang skateboard, ngunit nabangga siya ng isang gwardya. Inutusan siya ng lalaki na pumila sa dulo para siya'y masuri, at nang mang-asar si Amon, nagalit ang miyembro ng Intergang. Inutusan nito si Kerim na umalis na gamit ang kanyang van at saka tiningnan ang kanyang pulso para hanapin ang imahe ng wanted na takas na si Adriana Tomas. Habang tumatawid ang sasakyan sa hangganan, lumabas si Adriana mula sa kanyang pinagtataguan at lumitaw si Amon sa bintana. Ang binata pala ay anak ng tinutugis na babae at balak niyang sumama sa kanya sa misyon upang hanapin ang korona ni Sabak. Gayunman, nagawa ni Adriana na kumbansihin siya na umuwi na lamang. Habang papunta sila sa bundok kung saan, ayon sa mapa, nakatago ang artifact, tinitigan ni Adriana ang kanyang kwintas na gawa sa Eternium na minana niya mula sa kanyang lola. Sinabi ni Samir na magiging napakamahal ng bato kung ibebenta ito sa ilegal na merkado, ngunit ang pamana ng pamilya ay nagmula pa sa panahong malaya ang Kandek at may napakalalim na sentimental na halaga para kay Adriana. Nagreklamo naman si Kerim, ang driver at kapatid ni Adriana, na ang tanging minana niya ay isang Amerikana at ang pagkakalbo ng kanilang lolo. Pagdating sa bundok, sinimulan ng tatlo ang kanilang pagsisiyasat habang si Kerim ay nagbantay sa van. Nang makapasok sila sa loob ng bundok, biglang nawala si Ishmael kaya sinundan siya ni Samir. Si Kerim naman ay nakikinig ng musika sa sasakyan nang makita niyang nahulog ang binata mula sa bundok. Nang subukan niyang tulungan si Samir,
Napalibutan siya ng ilang armadong sundalo. Samantala, nagulat si Adriana sa biglaang pagdating ni Ishmael. Tinanong niya kung nasaan si Samir at sinabi ng lalaki na kinailangan lamang umalis ng kanyang kasama para makahinga ng sariwang hangin. Pagkatapos, nagtungo ang dalawa sa libingan ni Teth Adam. Ilang hakbang pa ay naroon na ang korona ni Sabak, at kinailangan ni Adriana na tumalon sa pagitan ng dalawang malalaking bato upang makuha ito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga gwardyang pumalibot kay Kerim at dinakip si Ishmael. Inutusan ng lalaki si Adriana na tumakas, ngunit ginamit ng pinuno ng grupo ang kanyang kapatid bilang bihag upang hindi patayin si Kerim. Dahil dito, nagpa siya si Adriana na sumuko. Lumuhad siya sa ibabaw ng libingan ni Teth Adam, at pinayagan siyang magsabi ng kanyang mga huling salita. Pagkatapos, tinawag niya ang presensya ng kampyon sa pamamagitan ng pagbigkas ng salitang Shazam. Shazam! Agad na lumitaw ang isang misteryosong nilalang at ginamit ang kanyang napakalakas na mga sinag upang tuluyang wasakin ang katawan ng isa sa mga mersenaryo. Nabigla ang iba pang mga sundalo at agad silang nagpaputok ng baril, at sinamantala ni Adriana ang kaguluhan upang makatakas kasama ang kanyang kapatid. Hindi man lang nagawang sugatan ng mga bala ang katawan ng makapangyarihang mandirigma, na ginamit ang kanyang hyperspeed upang isa-isang lipulin ang kanyang mga kalaban. Sa gitna ng labanan, nagawa ng babae na mabawi ang korona at iniligtas siya ng kampyon, na hamarang sa isang malaking tipak ng bato na muntik nang bumagsak sa kanyang ulo. Nang lisanin ni Black Adam ang bundok, kung saan siya nanatili sa loob ng huling ilang libong taon, hinarap niya ang mga bagong kalaban na gumagamit ng mga lumilipad na makina na hindi niya kailanman inakalang umiiral. Samantala, bumalik sina Adriana at Kerim sa van. Habang nagmamaneho ang kanyang kapatid, sinabi ng babae na nagawa niyang makuha ang korona at sa kabila ng mga hindi inaasahang pangyayari, naging matagumpay ang misyon. Ilang metro lamang ang layo, isang digmaan ang nagaganap. Lumikha si Black Adam ng napakalaking pagsabog ng banggin niya ang dalawang helicopter sa isa't isa. Sumiklab ang kaguluhan nang dumating pa ang iba pang mga sasakyan, at ginamit ng kampyon ang sarili niyang mga pag-atake upang talunin ang 12-dosenang sundalo ng walang kahit katiting na hirap. Nang tuluyang masira ang lahat sa paligid, lumapit si Black Adam sa van kung saan naroon si Adriana, at inatake siya ng isa sa mga huling nakaligtas. Namangha si Kerim nang makita ang nakahod na lalaki na sinasalo ang isang missile sa ere, at lalo siyang namangha nang mapagtanto niyang kahit ang pagsabog ng bomba ay hindi ito kayang talunin. Matapos patayin ang lalaking umatake sa kanya, umalis si Black Adam na may sugat sa kanyang tiyan. Sa puntong iyon, nakaramdam ng ginhawa si Kerim at umaasang hindi na niya muling makikita ang kakaibang nilalang na iyon. Gayunman, sa kanyang pagkadismaya, bumagsak pabalik sa lupa ang kampyon at nawalan ng malay dahil sa kanyang pinsala, habang nananatili pa rin siya sa loob ng bundok. Samantala, nakatanggap si Ishmael ng tawag mula sa isa sa mga miyembro ng kanyang grupong mersenaryo. Siya pala ang nagplano ng buong palabas na iyon upang nakawin ang korona nang hindi nabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit lubos siyang nabigo sa kanyang misyon. Ngayon, kailangan na niyang habulin si Adriana sa pag-asang makuha ang artifact. Nang matanggap ang balita tungkol sa paggising ng kampyon, humingi si Hawkman ng tulong sa isang maliit ngunit bihasang grupo ng mga superhero upang agad kumilos. Binubuo ang grupo ni Maxine Hankel na kilala bilang Cyclone dahil sa kanyang kakayahang manipulahin ang hangin, si Al Rothstein na kilala bilang Adam Smasher dahil sa kapangyarihan niyang baguhin ang laki ng sarili niyang katawan, at si Ken, na tinatawag ding Dr. Fate, ang pinakamakapangyarihang miyembro ng grupo. Dumating ang tatlo sa mansyon ni Hawkman sa United States at agad nilang napagtanto na sila ay sasabak sa isang internasyonal na misyon. Ang pangunahing layunin nila ay pumunta sa Klondike upang hulihin at arestuhin si Black Adam, isang napakalakas na metahuman. Tinawag ng grupo ang kanilang sarili bilang Justice Society at sumakay sila sa isang sasakyang panghimpapawid na, ayon kay Hawkman, ay ganap na hindi masisira dahil ito ay gawa sa nth metal. Ilang oras matapos ang labanan, nagising ang kampyon sa silid ni Amon. Bumangon siya mula sa kama at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang sugat sa kanyang katawan. I'm Amon, by the way. I didn't ask for your name. My mom said you took out a bunch of Inzi gang soldiers in the desert. Because I wouldn't move out of my way. Nang makita niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin, nalito siya dahil ang ganitong uri ng bagay ay hindi umiiral noong kanyang panahon. Kalaunan, nalaman niya na 5,000 years na ang lumipas mula nang siya ay makulong.
Sa sala, ipinagpatuloy ni Adriana ang kanyang pagsasaliksik tungkol sa isinumpang korona at natuklasan niya ang isang pariralang nakaukit sa loob ng artifact na nagsasabing ang buhay ang tanging daan patungo sa kamatayan. Sa kanyang silid, ikinwento ni Amon na mula nang mawala si Black Adam, ang Kandek ay sinakop ng mga mananakop at patuloy na inaapi ang kanyang mga mamamayan. Nagtayo sila ng isang estatwa ng kanilang kampyon dahil hindi sila kailanman nawalan ng pag-asa na balang araw ay babalik siya upang palayain silang muli. Gayunman, nang marinig ito, iginiit ni Black Adam na hindi siya isang bayani at dumaan siya mismo sa pader upang makalabas ng lugar, dahil noong kanyang panahon ay wala pang mga pintuan. Ipinagpatuloy ng kampyon ang kanyang paglalakbay upang tuklasin ang bagong mundong ito, at ginamit ni Amon ang lihim na lagusan mula sa kanyang silid upang sundan siya ng hindi napapansin ng kanyang ina. Samantala, papalapag na sa Kandek ang sasakyang panghimpapawid ng Justice Society, at ipinaliwanag ni Dr. Fate ang plano sa natitirang miyembro ng grupo. Ang pinakamainam nilang pagkakataon upang mahuli ang target ay mapilit siyang bigkasan ang salitang Shazam. Sa paraang ito, mawawala ang lahat ng kapangyarihan ni Black Adam at magiging vulnerable siya. Matapos nakawin ang radio communicator ng isa sa mga miyembro ng Intergang, nagpadala si Amon ng mensahe sa lahat ng sundalo na ang kampyon ng Kandek ay nagbalik na. Hinabol ang binata ng mga gwardya, ngunit nagawa niyang makatakas sakay ng kanyang skateboard at sinubukan niyang makuha ang atensyon ni Black Adam sa pamamagitan ng pagbuo ng tatsulok gamit ang kanyang mga kamay, na sumisimbolo ng matibay na kalayaan para sa kanilang mga mamamayan. Nahuli si Amon at dumating ang kanyang ina upang iligtas siya. Nagawa ni Adriana na kumbansihin ang gwardya na palayain ang binata, ngunit siya naman ay nakilala bilang isang takas kaya kinailangan niyang humanap ng paraan upang makatakas. Nang makita ni Black Adam na nasa panganib sila, nagpasya siyang makialam at hinarap ang mga gwardya. Matapos hampasin sa ulo ang isa sa kanila, ibinato niya ito palabas ng kalawakan at agad siyang napalibutan ng mga sniper. Mabilis na pinuksa ng mandirigma ang mga ito, at nang handa na siyang patayin ang dalawa pa sa kanyang mga kalaban habang lumilipad sa ibabaw ng lungsod, biglang lumitaw ang Justice Society upang sirain ang kanyang kasiyahan. Pinalaya ni Black Adam ang kanyang mga bihag, at tumalon si Carter Hall mula sa sasakyang panghimpapawid upang subukang iligtas sila. Sa pag-activate ng kanyang Hawkman suit, nagawa niyang masiguro na ligtas na makalapag ang mga lalaki. Gayunman, walang saysay ang kabayanihang ito dahil makalipas lamang ang ilang sandali, pinabagsak sila ng kampyon gamit ang kanyang mga kidlat. Sa loob ng ilang minuto, lumitaw si Dr. Fate at inutusan si Black Adam na sumuko. Ngunit sinabi ng lalaki na siya ay naging bilanggo hanggang sa siya'y mamatay, at ngayon ay nagkaroon siya ng pagkakataong muling isilang bilang isang Diyos, kaya't iginiit niyang hindi siya luluhod kan-inuman. Nang siya'y atakihin, sinubukan ni Fate na iligaw ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng muling paglikha sa kanyang isipan ng mundong kanyang tinirhan 5,000 years na ang nakalipas. Habang nalilito ang kampyon sa pagmamasid sa lahat ng bagay sa paligid, sinamantala ni Hawkman ang pagkakataon upang salakayin siya, na lalo pang nagpagalit sa dating bilanggo. Say Shazam, we all go home. Matapos kuryentihin ang kanyang kalaban, kinaladkad ni Black Adam si Hawkman sa isang labanan sa ere, at kinailangang makialam ni Dr. Fate sa pamamagitan ng paghagis sa kanyang target pabalik sa lupa. Ngayon naman, sina Cyclone at Adam Smasher ang kumilos. Ginamit ni Maxine ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang buhawi at magpaulan ng mga metal beam sa kanyang kalaban sa pagtatangkang bitagin siya. Gayunman, nagawa ni Black Adam na makawala, at muling sinubukan ni Dr. Fate na arestuhin siya. Sa sandaling iyon, naghanda sina Cyclone at Hawkman na ilunsad ang kanilang huling pag-atake. Nang mapagtanto ng kampyon na siya ay malapit ng matalo, pinakawalan niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at sabay-sabay niyang tinalo ang lahat ng kanyang mga kalaban. Nang tila tapos na ang labanan, lumitaw si Adam Smasher at inatake siya gamit ang kanyang napakalaking kamao, na pansamantalang nagpa-immobilize sa target sa loob ng ilang minuto. Ngunit nang makabawi si Black Adam, nakawala siya at sa isang suntok lamang ay pinabagsak ang dambuhalang kalaban. Sa sandaling iyon,
Nagkaisa ang mga nakapaligid na mamamayan upang hilingin ang mahabang buhay para sa kanilang kampyon, na muling naglaho matapos manalo sa isa na namang labanan. Inutusan ni Dr. Fate ang kanyang koponan na huwag siyang sundan, dahil alam niyang wala sa kanila ang may sapat na kapangyarihan upang talunin ang metahuman na iyon. Sa halip, hinabol ng bayani si Adriana, sapagkat sa isang pangitain ay nabunyag sa kanya na ang babae ang may hawak ng korona ni Sabak. Gayunman, iginiit niya na wala na sa kanya ang korona. Sa puntong iyon, matagal nang nakawala si Amon. Sa gitna ng labanan, kinuha niya ang artifact at inilagay sa kanyang backpack upang subukang ayusin ang lahat ng mapayapa. Nag-alok si Adriana na samahan ang mga bayani patungo sa palasyo kung saan naroroon si Black Adam. Ayon sa alamat, 5,000 years na ang nakalilipas. Nagtungo ang kampyon sa mismong palasyong iyon upang palayain ang kanyang mga mamamayan. Ngunit ayon sa mga miyembro ng Justice Society, pumunta siya roon hindi para sa kalayaan kundi para sa paghihiganti. Sa tindi ng kanyang galit, naging hindi na makontrol ang kapangyarihan ni Black Adam, at matapos niyang wasakin ang palasyo kasama ang lahat ng nasa loob nito, napilitan ang konseho ng mga salamangkero na ituring siyang hindi karapat-dapat sa mga biyayang ipinagkaloob sa kanya. Sa ganitong paraan, ang kampyon ay ikinulong sa isang libingan hanggang sa siya ay mapalaya ni Adriana. Matapos harapin ng babae, nagpasya si Black Adam na magdeklare ng tigil putukan at pakinggan ang sasabihin ng kanyang mga kalaban. Samantala, nang makauwi si Amon, nagulat siya nang makitang buhay pa si Ishmael. Ang hindi niya alam, ang lalaki ay isang taksil at pumunta roon upang nakawin ang korona. Banihag niya ang binata at ang kanyang tiyuhin at inutusan si Amon na ibigay ang kanyang backpack. Gayunman, upang maiwasang mapunta ang napakalakas na artifact sa mapanganib na kamay, inatake ni Kerim si Ishmael at inutusan ang kanyang pamangkin na tumakas kasama ang korona. Dahil dito, siya ay nabaril sa tiyan, ngunit nakabili siya ng sapat na oras para maitago ni Amon ang korona at makatakas sa pamamagitan ng lihim na lagusan. Habang nagaganap ang negosasyon sa pagitan ni Black Adam at ng mga miyembro ng Justice Society, nakatanggap si Adriana ng tawag mula sa kanyang anak na nagsabi sa kanya ng lahat ng nangyari. Ipinabatid ng binata na siya ay nagtatago sa isang gusali habang hinahabol siya ng intergang. Sa matinding pag-aalala, nakiusap ang babae sa kampyon na iligtas ang kanyang anak. Nang lumitaw si Black Adam, napagtanto niyang bihag na si Amon at inutusan niya ang mersenaryo na palayain ito. Sa sandaling iyon, inihagis ang binata sa ere, ngunit nagawang iligtas siya ng bayani bago tuluyang maduraj ang kanyang katawan sa lupa. Pagkatapos, bumalik siya upang lipulin ang mga kriminal, ngunit ginamit ni Ishmael ang baril upang pilitin ang binata na sumunod sa kanya. Binuksan ng lalaki ang backpack at tinanong kung nasaan ang korona, ngunit tumanggi si Amon na ibigay ang impormasyon. Dahil dito, nagpasya ang lalaki na bihagan siya, na lalong nagpagalit kay Black Adam nang malaman niya ang nangyari. Nakakulong sa likuran ng isang lumilipad na motorsiklo, tinawagan ng binata ang kanyang ina at ipinaalam na siya ay nakakulong sa isa sa mga sasakyan. Nang marinig ito, tumulong ang Justice Society sa paghahanap sa mga sasakyan upang mahanap ang binata. Isa-isang sinuri ni Black Adam ang mga motorsiklo, at sa tuwing hindi niya makita si Amon, wala siyang anumang pagsisisi sa pagpatay sa mga sakay nito. Sinubukan ni Hawkman na pigilan siya sa patuloy na pagkitaw ng buhay, ngunit tumanggi ang kampyon na sundin ang kanyang utos. Sa huli, pinabagsak ni Black Adam ang huling sasakyan at natiyak niyang wala rin doon si Amon. Ang hindi nila alam, ginamit ni Ishmael ang kanyang mga kasamahan bilang pain upang iligaw ang kampyon habang siya ay tumakas kasama ang binata. Sa gitna ng kaguluhan, bumisita si Dr. Fate sa bahay ni Adriana dahil alam niyang doon nakatago ang korona. Pagdating niya sa apartment, natagpuan niya si Kerim na sugatan at nakahandusay sa sahig. Naghihirap ang lalaki dahil iniisip niyang iyon na ang sandali ng kanyang kamatayan. Upang pakalmayan siya, ipinaliwanag ng bayani na kaya niyang makita ang hinaharap at sinabi na hindi iyon ang paraan ng kanyang pagkamatay. Ang nakatakda sa kanya ay makuryent. Sa balitang iyon, nakaramdam ng ginhawa ang lalaki, ngunit agad niyang napagtanto na kakailanganin niyang talikuran ang kanyang trabaho bilang isang electrician. Habang ginagamot si Kerim sa sasakyang panghimpapawid, nagulat si Adriana sa presensya ni Kent. Sinabi ng lalaki na siya at ang kanyang koponan ang hahanap kay Amon, at makalipas lamang ang ilang minuto, lumitaw ang kampyon kasama si Hawkman, na nagdala ng 2 miyembro ng intergang upang siyasatin ang kanilang mga isipan sa tulong ni Dr. Fate. Gayunman, mas pinili ni Black Adam ang mas primitibong paraan upang makakuha ng impormasyon. Tinakat niya ang mga bihag na ihuhulog sila mula sa daan-daang talampakan kung hindi nila sasagutin ang kanyang tanong.
Ngunit kahit nakuha na niya ang impormasyong kailangan, nagpasya pa rin ang kalbong lalaki na palayain sila, kaya kinailangang magmadali si Hawkman upang iligtas ang kanilang mga buhay. Galit na galit si Hawkman dahil patuloy pa ring sinusubukan ni Black Adam na patayin ang mga kriminal, kaya sinalakay niya ito. Sa gitna ng labanan, tuluyang nawasak ang buong bahay, at aksidenteng habang sinusubukan ng kampyon na suntukin ang kanyang kalaban sa mukha, ang tinamaan niya ay ang korona. Nang hawak na nila ang artifact, nagpasya silang magtulungan upang iligtas ang binata at planong gamitin ang korona bilang panukalang kasunduan. Sa kanilang paglalakbay, nagkaroon ng pangitain si Dr. Fate at natuklasan niyang si Hawkman ang mapapahamak sa nalalapit na labanan. Ibinahagi niya ito sa kanyang kasama at sinabi na malapit na ang sandaling kailangan na nilang magpaalam. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang grupo sa kabundukan ng Al-Hadidiyah at nagkasundo sila sa isang estratehikong plano upang maiwasan hanggat maaari ang pagkawala ng sinumang miyembro ng koponan sa misyon. Si Black Adam ang unang sumalakay sa lugar. Pinuksan niya ang pinakamaraming gwardya na kaya niya at natagpuan si Ishmael. Gayunman, hindi niya ito maatakihan dahil pinoprotektahan ang lalaki ng isang kalasag na gawa sa Idernium. Dumating ang natitirang miyembro ng koponan, at nang makita ni Adriana ang baril na nakatutok sa ulo ng kanyang anak, nagpasya siyang ibigay ang korona. Habang hawak ang artifact, ibinunyag ni Ishmael na siya ang huling nabubuhay na inapo ni King Octon at iginiit na nasa kanya na ang lahat ng kailangan upang maging susunod na hari ng Kandek. Matapos bigkasan ang mga salitang nakasaad sa korona ni Sabak, pinatay ng lalaki ang kalasag at binaril si Amon. Gayunman, ginamit ni Black Adam ang kanyang hyperspeed upang pigilan ang bala bago ito tumama sa binata, at sa tindi ng kanyang galit, winasak niya ang buong bundok. Sa tulong ng mga miyembro ng Justice Society, nakaligtas sina Adriana at Amon, ngunit kinailangang dalhin ang binata upang magamot ang kanyang mga sugat. Natagpuan ni Adam Smasher ang korona na nakabaon sa nasunog na katawan ni Ishmael at dinala ito sa sasakyang panghimpapawid, habang hinabol naman ni Hawkman ang kampyon. Nang matagpuan niya si Black Adam, nasa palasyo ito at nakatitig sa estatwa ni Hero, ang kanyang anak. Ang binatang iyon ang tunay na kampyon ng Kandek, siya ang pinili ng mga salamangkero upang tumanggap ng mga biyaya at iligtas ang mga tao. Ngunit matapos ang sunod-sunod na tagumpay ng kampyon, tinugis ni King Octon ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Nang makita ni Hero na malapit nang mamatay ang kanyang ama, nagpasya siyang ipasarito ang kanyang mga kapangyarihan upang mailigtas siya. Ang hindi niya inakala ay darating ang hukbo ng hari upang salakayin sila sa araw na iyon. Matapos isuko ang kanyang kapangyarihan sa kanyang ama, si Hero ay pinatay ng isang palaso sa puso. Dahil dito, isang malalim na galit ang Bamalot kay Teth Adam. Batid na hindi sisang-ayon ang kanyang anak sa kanyang mga ginawa, nagpasya si Black Adam na isuko ang mga kapangyarihang tinanggap niya at hiniling kay Hawkman na tiyaking matapos siyang magbago ay hindi na niya muling mabibigkas ang salitang Shazam. Upang masiguro na hindi na kailanman mababawi ng lalaki ang kanyang kapangyarihan, dinala siya ni Hawkman sa isang underwater laboratory at iniwan sa pangangalaga ni na Emilia Harcourt at ng kanyang koponan. Tiniyak ng babae na ang kampyon ay hindi na makapagsasalita ng kahit isang salita magpakailanman, tulad ng 12 ng iba pang kontrabidang nakakulong sa pasilidad. Sa morgue ng sasakyang panghimpapawid, may kakaibang nangyari sa mga labi ni Ishmael. Patuloy na binabagabag si Dr. Fate ng parehong pangitain ng paulit-ulit at hindi niya maunawaan kung bakit ito nangyayari, lalo na't matagumpay na natapos ang kanilang misyon. Nag-aalala si Kent na kung mapapahamak si Carter, maaaring magwakas ang Justice Society. At kahit sanay na siya sa masasamang kapalarang kaakibat ng Fate, hindi niya matanggap ang posibilidad ng pagkamatay ng kanyang kaibigan. Sa halip na makaramdam ng ginhawa sa pagkamatay ni Ishmael, nalito si Adriana kung gaano kadaling natalo ang lalaki. Naalala niya ang pariralang nakaukit sa korona, ang mensaheng nagsasabing ang buhay ang tanging daan patungo sa kamatayan.
Gayunman, bago tuluyang mamatay si Ishmael, binigkas niya ang parirala ng pabaligtad, sinasabing ang kamatayan lamang ang daan patungo sa buhay. Naintriga si Adriana sa katotohanan ito, kaya't binaligtad niya ang korona at natuklasan na sa pagsasalamin ng mga salita, nagbabago ang parirala at nagiging kapareho ng sinabi ng tagapagmana ni Octon bago siya mapatay ng kampyon. Dahil dito, naghinala si Adriana na dinakip ni Ishmael si Amon na may layuning pilitin si Black Adam na patayin siya. Sa paraang iyon, magagawa niyang makamit ang daan patungo sa buhay at maaga ang trono ng Kandek. Nang tuluyan ng maunawaan ng babae ang buong misteryo, biglang naglaho ang korona at si Sabak ay umusbong mula sa kailaliman ng karagatan. Agad na nagpadala si Hawkman ng mga missile upang lipulin ito, ngunit nagawa ng demonyo na wasakin ang sasakyang panghimpapawid. Nagkaisa ang Justice Society upang pigilan si Sabak na maupo sa trono, sapagkat kapag nangyari iyon ay magiging walang kapantay ang kanyang kapangyarihan. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan, nagawa ni Hawkman na sugatan ang kalaban, ngunit hindi nagtagal ay tinamaan siya ng isang matinding atake na nagpawalang malay sa kanya. Nang makita ni Kent na malapit ng magkatotoo ang kanyang pangitain, nagtayo siya ng isang kalasag sa paligid ng kastilyo upang pigilan ang kanyang koponan sa pagpapatuloy ng labanan. Handa niyang ayalay ang kanyang buhay upang iligtas ang kanyang kaibigan, at sinabi niyang nakararamdam siya ng ginhawa dahil sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na niya kayang hulaan kung ano ang mangyayari. Habang nasasaksihan ang sakripisyo ng kanyang kasama, sinubukan ni Carter na wasakin ang force field, ngunit nabigo siya. Matapos masiguro ang kaligtasan ng kanyang koponan, hinarap ng salamangkero si Sabak at sinubukang pabagalin ito, umaasang darating si Black Adam upang talunin ang demonyo. Sa gitna ng labanan, nakipag-ugnayan si Dr. Fate sa kampyon at sinabi na siya lamang ang may kakayahang talunin si Sabak. Ginamit ng salamangkero ang kanyang kapangyarihan upang palayain siya, ngunit lumitaw ang ilang gwardya upang pigilan ang mandirigma na magbago. Gayunman, kahit mahina at walang kapangyarihan, nagawa ni Teth Adam na talunin ang mga ito at tumalon sa karagatan. Sa sandaling iyon, tinanggap ni Dr. Fate ang kanyang huling mga hampas, at gumuho ang proteksyon sa paligid ng palasyo. Napagtanto ni Hawkman na malapit nang pumanaw ang kanyang kaibigan at nagmadali siyang iligtas ito. Ngunit nang makaharap niya ang kanyang kasamahan, nasaksihan na lamang niya ang kanyang pagkamatay. Sa huli, umupo si Sabak sa kanyang trono at muling itinatag ang sarili bilang hari ng Kandek. Pinakawalan ng demonyo ang mga hukbo ng impyerno upang wasakin ang mga tao, at naghanda si Adriana na harapin ang mga zombie. Biglang lumitaw ang kanyang kapatid sakay ng van, at hindi nakaramdam ng kahit katiting na takot si Kerim sa pagharap sa mga nilalang, sapagkat ayon kay Dr. Fate, siya ay mamamatay sa pamamagitan ng pagkakakuryente at hindi sa pakikipaglaban sa mga patay na buhay. Sa kahilingan ng kanyang ina, hinimok ni Amon ang kanyang mga kababayan na magkaisa at lumaban sa mga halimaw para sa kanilang kalayaan. Pag-angat ni Black Adam mula sa karagatan, binigkas niya ang mahiwagang salita at muling nabawi ang kanyang mga kapangyarihan. Upang ipakita ang kanyang pangangibabaw, winasak ni Sabak ang estatwa ni Hero, at muntik nang tamaan si Amon ng malaking bato nang biglang lumitaw ang kampyon. Matapos iligtas ang binata, hinarap ng mandirigma ang demonyo at pinigilan ito sa pagsira kay Hawkman. Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang tunay na labanan ng mga kampyon na magtatakda sa kinabukasan ng buong bansa. Unti-unting natatalo si Black Adam sa duelo, kaya nagpa siya si Carter na makialam. Inatake niya mula sa likuran, ngunit nauwi ito sa matinding pinsala, gaya ng nakita sa pangitain ni Kent. Gayunman, hindi iyon ang tunay niyang katawan. Ginamit ng bayani ang helmet ni Fate upang lumikha ng iba't ibang bersyon ng kanyang sarili at pigilan ang kalaban, habang ginamit ni Black Adam ang kanyang kapangyarihan upang hatiin ang katawan ng lalaki.
Sa sandaling iyon, nawala ang mga hukbo ng impyerno at nagkaroon ng pagkakataon ang mga tao na ipahayag ang kanilang panalo. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagkaiba, nagkaunawaan sina Carter at Black Adam. Pagkatapos gampanan ang kanyang papel, nawala na ang helmet ni Fate. Nagpa siya ang Justice Society na hindi nahulihin ang kampyon, dahil sa katotohanang iniligtas niya ang mga tao. Bumalik ang grupo sa United States, at naupo si Black Adam sa trono. Hiniling ng mga tao na pangunahan niya sila, ngunit nagpa siya ang mandirigma na wasakin ang trono ng tuluyan. Sa halip na maging pinuno, sinabi niyang siya lamang ang magiging tagapangalaga ng bansa. Sa ganitong paraan, tuluyan ng malaya ang Kahndaq. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Ante Tenshi, Juliana TV, Jimmy Fontalva, Conita Tagalog, Jomar Camanian, Margie Bautista, Rafi Desen, Janet Rembevola, NG Gabaw, Anthony Aguilos from Davao City, Arlene Costen from Quezon City, Ivy Manata from Hong Kong, Joshua Garcia from Dasmariñas Cavite, Mark Rainiel Sars from Bohol, On Maxes from Malanday Valenzuela, Rex Tamarong from Sibagat Agusan del Sur, Richard Binologo from Calatagan Batangas, at Ryan Laborte from Cebu City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.